Naisip mo na ba na ang isang simpleng bagay tulad ng tahimik na presensya ng isang hayop sa tabi natin ay may malalim na espiritual na kahulugan? Isipin mong umuwi ka galing sa mabigat na araw at sinalubong ka hindi lang ng tuwa kundi ng isang uri ng hindi nakikitang pag-aalaga na para bang alam ng nilalang na yon ang mga sakit na hindi mo man lang maipaliwanag gamit ang mga salita. Sa misteryong yan, sa pagitan ng pang-araw-araw at ng walang hanggan, nabuo ang kwentong ibabahagi natin ngayon. Sa loob ng maraming siglo, maraming santo ang nagbunyag na nagpapakita ang Diyos hindi lang sa malalaking milagro, kundi pati na rin sa maliliit na senyales na kadalasan ay nakatago sa pinakakaraniwang sitwasyon. Isa sa kanila si Padre Pio na nag-iwan ng mga aral na hanggang ngayon ay umaalinggaw-ngaw pa rin ng malakas, lalo na kapag tinitingnan natin ang ating mga tahanan at napagtanto na maging ang pagiging kasama ng isang aso ay maaaring refleksyon ng kabutihan ng Diyos. Pero bago tayo sumisid sa pagninilay na ito, iniimbitahan kita sa isang espesyal na bagay. Panatilihing bukas ang iyong puso at ang iyong isip ay nakatuon. Dahil sa pagpapatuloy ng paglalakbay na ito, baka matuklasan mo na ang akala mo ay pagmamahal at pang-araw-araw lang, ay maaring sa totoo lang isang daan para patatagin ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa at maging ang iyong paraan ng pagtingin sa mundo. Ngayon, simulan natin sa konteksto. Si Padre Pio, na kilala sa kanyang mga milagro, ay may malalim din na pananaw sa pang-araw-araw na buhay. Nakikita niya sa simple ang isang matabang lupa para sa biyaya ng Diyos. Para sa kanya, ang pag-aalaga sa isang aso, ang pagtanggap sa katapatan nito at ang pagmamasid sa kadalisayan nito ay higit pa sa isang emosyonal na relasyon. Ito ay isang espiritual na pagsasanay. Isipin mo ang tagpo, isang maliit na bahay, simpleng pader, isang pamilyang magkasama. Sa sulok, isang asong nakahiga, nakatuon pero kalmado. Hindi lang yan isang hayop na nagpapahinga, kundi isang tahimik na bantay, isang sentinela na nagbabantay hindi lang gamit ang mga mata, kundi pati na rin sa isang bagay na higit pa doon. Naniniwala si Padre Pio na ang presensyang ito ay may totoong epekto sa enerhiya ng bahay, nagdadala ng balanse, nagtataboy sa kung anong negatibo at nagpapalakas sa kung anong mabuti. Ang pag-iisip na ito ay hindi lang maganda, hinahamon tayo nito. Dahil kung maging ang paraan ng pagtrato natin sa mga hayop ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos, kung gayon ang bawat galaw, bawat pag-aalaga, bawat pagmamahal ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na panalangin. At dito nagsisimula ang unang malaking pagbabago sa kwento kapag napagtanto natin na ang pagpapabaya sa pag-aalagang ito ay hindi lang kawalan ng atensyon, kundi pati na rin isang harang sa biyaya. Madalas sabihin ni Padre Pio na ang puso ng tao ay nahahayag hindi lang sa malalaking desisyon, kundi pati na rin sa paraan ng pagtrato natin sa maliliit na nilalang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang ideyang ito ay nagiging mas malinaw pa kapag iniisip natin ang relasyon sa mga aso. Sila, sa kanilang halos walang kapantay na katapatan, ay nagre-reflekta ng isang bagay na madalas kalimutan ng tao, ang kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Isipin mo kung gaano karaming beses mo nang naramdaman ang tahimik na pagiging kasama ng isang aso sa tabi mo, kahit walang salita, kahit walang paliwanag, para bang may dala silang hindi nakikitang antena para sa ating mga sakit at ating mga tuwa. Ayon sa mga kwento na pumapalibot sa espiritualidad ni Padre Pio, hindi ito aksidente, kundi isang kaloob. Ang mga aso, sabi niya, ay may spiritual na sensibilidad na nagiging dahilan para maging tagaprotekta sila hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Ang pananaw na ito ay nagbubukas ng bagong dilema. Kung ang mga hayop na ito ay sa katunayan, mga instrumento ng proteksyon at mga senyalis ng pag-aalaga ng Diyos, paano na tayo nakikipag-ugnayan sa kanila? Marami ang nabubuhay na napapalibutan ng pagmamadali, mga alalahanin at mga routine na parang walang katapusan. At sa gulo na ito, nakakalimutan nila na ang mapagkakatiwalaang tingin ng isang aso ay isa ring paalala ng mga
mga nakalimutang halaga, pasasalamat, pagiging simple at presensya. Narito ang pangalawang pagbabago ng ating kwento. Ang pag-unawa na ang pag-aalaga sa isang aso ay hindi lang pagbibigay ng pagkain at tirahan. Ito ay pagtanggap sa isang espiritual na misyon. Ito ay isang imbitasyon na isagawa ang mga kabutihan tulad ng pasensya, pagiging bukas palad at pagiging mapagpakumbaba. Nagpaalala si Padre Pio, kapag pinapabayaan natin ang pag-aalagang ito, hindi lang tayo nagkukulang sa pagmamahal, kundi inilalagay din natin sa panganib ang espiritual na harmonia ng ating tahanan. At marahil ito ang dahilan kung bakit sa maraming testimonya sinasabi ng mga tao na parang nararamdaman ng kanilang mga aso ang hindi nakikitang presensya na nagre-react ng kakaiba sa mga sitwasyon na hindi nakikita ng mata ng tao. Gaano karaming may-ari na ang nagkwento ng mga asong tumatahol ng walang malinaw na dahilan na naglalagay ng sarili sa pagitan ng kanilang mga amo at ng ilang panganib o na nagiging balisa sa mga oras ng matinding pananalangin. Para kay Padre Pio, ang mga senyales na ito ay mga paalala na may dimensyon na higit pa sa kaya nating sukatin o kalkulahin. Sa puntong ito ng kwento, mahalagang magbukas ng espasyo para sa iyo na nanonood. Ano ang naging karanasan mo? Napansin mo na ba ang mga senyales na ganito sa iyong bahay? Ibahagi sa mga komento dahil ang iyong mga kwento ay maaari ring magbigay inspirasyon sa iba na tumingin ng may bagong mata sa kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos sa anyo ng mga tapat na kasamang ito. At kung ang temang ito ay tumatama sa iyong puso, mag-subscribe sa channel para patuloy na maglakbay kasama kami sa mga pagninilay na nag-uugnay sa pananampalataya at pang-araw-araw na buhay. Kapag tiningnan natin kung paano nabubuhay ang mga aso, napapansin natin ang mga aral na parang galing sa isang mas mataas na pinagmulan. Hindi sila nagkikimkim ng sama ng loob, hindi sila nag-iipon ng galit, at kahit pagkatapos ng isang sermon o isang araw na binaliwala sila, bumabalik sila kinabukasan na may parehong tingin ng tiwala. Nakita ni Padre Pio dito ang isang refleksyon ng awa ng Diyos, ang kakayahang magpatawad at magsimulang muli palagi. At dito tayo dumating sa pinakamalaking tensyon, ang babala ng santo na kung hindi natin kayang alagaan ng maayos ang mga hayop na kasama natin, ito ay nagpapakita ng isang kakulangan sa ating sariling pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagiging romantiko sa buhay kasama ang mga aso, kundi sa pagkilala na ang praktikal na pagmamahal na isinasalin sa pag-aalaga ay isa ring gawa ng debosyon. Kapag nagpapabaya tayo sa pag-aalaga, isinasara natin ang isang pinto sa mga biyaya ng Diyos sa loob ng bahay. Kapag tinatanggap natin ng may respeto, lumilikha tayo ng isang espasyo kung saan maaaring mamulaklak ang kapayapaan. Ito ang kasukdulan ng ating kwento. Ang pag-unawa na ang relasyon sa isang aso ay higit pa sa pagsasama, ito ay isang espiritual na daan. Hindi tayo nasa harap ng isang simpleng emosyonal na koneksyon, kundi ng isang konkretong pagkakataon na isabuhay ang ebanghelyo sa pang-araw-araw, sa kilos ng pagbibigay ng pagkain, sa gawa ng pagtiyak ng tirahan, sa pagmamahal na ibinibigay sa mga oras ng kalungkutan, nagiging present ang Diyos. At huwag mong isipin na limitado lang ito sa mga teorya o magagandang ideya. Mayroong napakaraming testimonya ng mga tao na nakahanap sa kanilang mga aso ng hindi inaasahang lakas sa mga sandali ng kalungkutan, sakit o pagkawala. Ang ilan ay nagsasabi na habang umiiyak sila, ang kanilang mga aso ay humiga sa tabi nila na para bang gusto nilang dalhin ang bahagi ng sakit na iyon. Ang iba naman ay nagsasabi na binalaan sila ng mga nalalapit na panganib dahil sa kakaibang kilos ng kanilang mga hayop. Ang mga kwentong ito ay hindi lang mga pagkakataon. Naniniwala si Padre Pio na ang mga ito ay konkretong senyales na ginagamit ng Diyos maging ang pinakamababang nilalang para protektahan at turuan tayo. Ngayon, itatanong ko sa iyo ng personal, naranasan mo na ba ang isang sandali na naramdaman mong ang iyong aso ay higit pa sa kasama? Ito ay isang tunay na anghel na tagapag-alaga sa anyo ng hayop? Kung oo, ibahagi ang iyong karanasan.
kalibutan. Ang iyong testimonya ay maaaring magbigay ng ginhawa sa mga puso na ngayon ay kailangang maalala na hindi sila nag-iisa. At kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyo, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, maglalakbay ka kasama ng komunidad na ito na naniniwala na ang pananampalataya ay nahahayag sa mga detalye ng buhay at hindi lang sa malalaking kaganapan. Dito, ang bawat kwento ay isang imbitasyon na tumingin sa loob at sa itaas. Sa pagsunod sa mga yapak ni Padre Pio, napagtanto natin na ang espiritualidad ay hindi nabubuo lang sa mga simbahan o sa mga oras ng formal na pananalangin. Namumulaklak din ito sa likod bahay, sa sala, sa espasyo kung saan tayo nakikipagsama sa mga inilagay ng Diyos sa tabi natin. At sa mga ito, ang mga aso ay may espesyal na lugar. Para sa santo, ang pag-aalaga sa kanila ay higit pa sa isang responsibilidad. Ito ay isang pagsasanay ng pananampalataya. Kapag nag-aalok tayo ng pagkain, kapag naglalaan tayo ng oras para maglaro, kapag tinitiyak natin na sila ay may kalusugan at kaligtasan, isinasagawa rin natin ang pagkahabag, pasensya at pagiging mapagpakumbaba, mga sentral na kabutihan ng Kristyanismo. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol sa pagbabago ng bawat simpleng gawa sa isang ekspresyon ng pag-ibig. At mayroong isang mahalagang detalye na madalas nating makalimutan, ang pagdarasal para sa ating mga aso. Hinihikayat ni Padre Pio na isama natin ang mga hayop sa ating mga panalangin tulad ng ginagawa natin para sa pamilya at mga kaibigan. Ang pasasalamat sa kanilang presensya, ang paghingi ng kalusugan at proteksyon, lahat ng ito ay nagpapalakas sa espiritual na koneksyon sa pagitan natin at nila. Isipin ang lakas ng isang tahanan kung saan ang bawat miyembro, tao man o hayop ay kasama sa parehong daloy ng panalangin. Ang kapaligirang ito ay natural na nagiging mas mapayapa, mas maaliwalas, mas puno ng liwanag. Isa pang aspeto na binigyang diin ng santo ay ang kahalagahan ng pagpapanatili sa tahanan bilang isang espasyo ng harmonia. Hindi sapat ang mahalin ng mga aso kung ang natitira sa bahay ay puno ng patuloy na tensyon, kaguluhan o agresyon. Ang kapaligiran na tinitirhan natin ay dapat magpakita ng kapayapaan. Dahil sa ganyang klima, mas matindi ang pagpapakita ng biyaya. Ang paglikha ng isang espesyal na sulok para sa aso, pag-aalaga sa kalinisan, pagtiyak na nararamdaman nito na ligtas at mahal ito. Lahat ng ito ay nag-aambag para makakilos ng malaya ang mga biyaya. Pero marahil ang pinakamagandang aral na natatanggap natin mula sa mga aso ay ang pagiging simple. Hindi nila kailangan ng malalaking bagay para maging masaya. Ang isang tahimik na paglalakad, isang paghaplos, isang sandali ng atensyon ay sapat na para punuin ang kanilang mga araw ng tuwa. At hindi ba't ito mismo ang madalas nating makalimutan sa ating buhay? Naghahabol tayo ng mga layunin, ng mga tagumpay, ng mga naipon at hinahayaan nating makawala ang halaga ng maliliit na bagay. Pinaalala sa atin ng mga aso na ang tunay na kaligayahan ay wala sa labis, kundi sa presensya, sa pasasalamat at sa pagiging simple ng puso. At ngayon, gusto kong magbigay ng direktang imbitasyon sa iyo. Kung hanggang dito ay nagdala ng kapayapaan at pag-asa sa iyong puso ang pagninilay na ito, mag-iwan ng komento at sabihin kung paano mo nararanasan ang espiritualidad sa pakikipagsama sa iyong mga hayop. Ang iyong mga salita ay maaaring magbigay liwanag sa ibang mga tahanan. At kung hindi ka pa bahagi ng aming komunidad, mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng mga kwento at mensahe na nagpapainit ng kaluluwa. Malapit na tayong matapos sa paglalakbay na ito, pero bago magwakas, mahalagang kilalanin ang isang bagay na palaging ipinapaalala ni Padre Pio. Ang pananampalataya ay hindi isang abstract na konsepto, kundi isang buhay na pagsasanay. At kapag tinitingnan natin ang mga aso sa ilalim ng liwanag na ito, naiintindihan natin na sila ay higit pa sa mapagmahal na presensya. Sila ay tahimik na mga guro na nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang
pinakamahalagang kabutihan para ilapit ang ating puso sa Diyos. Tinuturuan nila tayo ng katapatan, nananatili sa ating tabi sa lahat ng yugto nang hindi nagsusukat ng mga pagsisikap. Ipinapakita nila sa atin ang pagpapatawad, iniiwan ang anumang pagkakamali at nagsisimulang muli ang koneksyon sa bawat bagong araw. Inihahayag nila sa atin ang tuwa sa maliliit na bagay na pinaalala na hindi natin kailangan ng marami para maging masaya. At higit sa lahat, iniimbitahan nila tayong magmahal ng walang kondisyon tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Pero nagbabala rin si Padre Pio, ang bawat gawa ng pagpapabaya, ang bawat kawalang interes sa harap ng isang hayop na ipinagkatiwala sa atin ay isang refleksyon ng kung paano natin ginagamit ang mga kaloob ng Diyos. Ang pag-aalaga sa isang aso ay, sa makatuwid, isang espiritual na gawa. Hindi lang natin pinapakain ang kanilang katawan, kundi pinalalakas din natin ang ating kaluluwa. Hindi lang natin pinoprotektahan ang kanilang buhay, kundi pinapayagan din natin na gumalaw ng malaya ang biyaya sa loob ng ating tahanan. At dito natin iiwan ang pangwakas na mensahe. Kapag inaalagaan natin ang ating mga aso ng may pagmamahal at respeto, nagbubukas tayo ng espasyo para sa liwanag ng Diyos na manahan ng mas matindi sa ating mga bahay. Kapag dinadasalan natin sila, kapag natututo tayo mula sa kanilang mga kabutihan, kapag ginagawa natin ang tahanan na isang espasyo ng kapayapaan, tayo ay, sa totoo lang, naglalakbay patungo sa puso mismo ng Diyos. Ngayon, gusto kitang imbitahan na gawin ang susunod na hakbang. Kung naramdaman mong ang pagninilay na ito ay tumama sa iyong buhay, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Sabihin kung paano binago ng presensya ng iyong aso ang iyong pang-araw-araw na gawain, kung paano mo napansin ang mga aral ng pananampalataya sa pakikisama na ito, o maging ang mga espiritual na hamon na hinarap mo sa daan na ito. Magkasama, makakagawa tayo ng isang komunidad kung saan ang bawat kwento ay isang parola ng pag-asa at ang bawat karanasan ay isang testimonya ng presensya ng Diyos sa mga simpleng bagay. Huwag mong hayaan na ang mga salitang ito ay matapos lang bilang isa pang panandaliang pakikinig. Baguhin mo ito sa aksyon. Maglaan ka mismo ngayon ng isang panalangin para sa iyong aso. Magpasalamat sa Diyos sa buhay na nasa tabi mo. Humingi ng proteksyon at kalusugan at hayaan ang gawang ito na patatagin din ang iyong sariling pananampalataya. Dahil sa huli, ang bawat panalangin ay isang tulay sa pagitan natin ng ating mga hayop at ng banal. Kaya tinatapos natin ang espiritual na dokumentaryong ito. Ang mga aso, ayon sa pananaw ni Padre Pio, ay hindi lang mga alagang hayop. Sila ay mga buhay na sinyalis ng pag-ibig ng Diyos, mga tagapagbantay ng ating kapayapaan at tahimik na mga guro ng mga kabutihan na kailangan nating linangin. Naway bigyan ka ng inspirasyon ng mensaheng ito na makita sa pang-araw-araw ang hindi kapansin-pansin pero nagpapabagong presensya ng banal na biyaya.